Eliza POV. Daing ko habang nag-iinat ako ng katawan ko. Napatingin ako sa tabihan ko, kumunat ang noo ko nang wala akong makitang Radley sa tabi ko. Napapikit ako ng pakiramdam ko ay nasusuka ako, wala pa naman akong nakakain ngayon, bakit nasusuka na ako kaagad? Nasaan na siya? Ang aga pa naman Siguro nasa baba. Huminga ako ng malalim. Tinatamad akong bumangon, siguro dahil sa maghapon akong gumawa ng gawaing bahay, since Saturday kahapon. Nagmamadaling isinuot ko ang night robe ko, pinatungan ko ang suot kong t-shirt ni Radley, bago bumaba, mahirap na. Naglakad ako papunta sa pinto, pero kaagad rin akong napatigil at napahawak sa drawer, nang biglang kumirot ang ulo ko, at pakiramdam ko ang paligid ay umiikot. Napahilot ako sa ulo ko, at mariin kong ipinikit ang mga mata ko para labanan ang hilong nararamdaman ko, bakit ganito? Anong meron at nagkakaganito ako? Hindi kaya may sakit ako. Oh God! Wag naman sana. Huminga ako ng malalim, hanggang sa naramdaman kong nawala na ang hilo ko. Kaagad akong bumaba nang wala akong makitang Radley sa sala, nagtungo sa kusina pero wala rin akong nakitang Radley. In short, walang nagalaw kahit isang gamit sa kitchen, wala pang breakfast. Bakit umalis siya nang hindi nagluluto? Dati-rati naman ginagawan niya ako ng breakfast, every time na nauuna siyang gumising. O di kaya nagpapaalam siya kapag aalis. Sasabihin niya kung papasok na siya sa office, hihintayin niya pa akong gumising para idaan ako sa school, bago siya pumasok. Wait, impossible naman na papasok siya sa office Sunday ngayon. Saan ba siya nagpunta? Hindi kaya makikipag-date siya. Bakit parang naiiyak ako? Hindi naman kasi siya ganito dati ano kayang meron? Kaagad akong bumalik sa kwarto, para kunin ang phone ko, kaagad rin akong bumalik sa sala para tawagan siya, nakakainis siya. Basta naiinis ako sa kanya. Siguro dahil sa wala akong kakaining breakfast. Tinawagan ko siya, pero nakailang beses na akong tumatawag sa kanya nagri-ring naman pero hindi niya sinasagot, kaya ibinaba ko na lang na baka busy siya. Naiinis na bumalik ako sa kwarto at naligo, siguro masarap mag-breakfast sa labas. Parang ang sarap mag-Starbucks ngayong umaga. Dali-dali akong nagbihis ng isang pink circle type of skirt, with white spaghetti strap crop top, na panaresan ko ng white shoes. Perfect. Naglagay rin ako ng simpleng blush on and light lipstick, syempre meron rin akong Chanel brand na sling bag. Kaagad akong nakarating sa pinakamalapit na Starbucks sa bahay namin. Dahil pagkalabas ko ng bahay, sakto naman na dumating na ang driver na tinawagan kong sunduin ako. Hello ma'am, good morning. What's your order? Nakangiting tanong sa akin ng staff sa Starbucks. I smiled back at her as she handed me a menu. 1. Mocha Cookie Crumble Frappuccino. Ibinalik ko sa kanya ang menu. Noted ma'am. Wait for a while, she said before she left. Inilibot ko ang buong paningin ko sa loob ng Starbucks, medyo marami ang tao karamihan ay couple, bigla akong nakaramdam ng inggit, bakit kasi walang Radley ngayon sa tabi ko? Radley bulong ko nang mapatingin ako sa entrance ng Starbucks. Alam ko nakita ko si Radley iyon. Lumabas siya kasama ang isang babae at baby. Wait, si Radley ba talaga yun o namamalik mata lang ako? Susundan ko sana sila nang dumating na ang order ko, at sakto namang tumunog ang phone ko. Napangiti ako sa iisipin na baka si Radley ang tumatawag, at nagkakamali lang ako nang nakita, pero kaagad rin namang napalitan ng lungkot, nang makita kong hindi siya ang tumatawag. It's Andrea. Hello. Mahinahon kong sabi nang sagutin ko ang tawag ni Andrea. Hello, sure ka na niyan? Hoy bruha ka, nandito ako sa bahay nyo, dahil sabi mo pumunta ako pero wala ka. Walang tao rito, nasaan ka ba? Nanlaki ang mata ko, nang maalala ko nga palang niyaya ko kahapon na mag-movie marathon kami sa bahay, pero wait. Hoy babae, sinabi ko bang umaga? Naasar kong tanong sa kanya. Bakit may sinabi kang oras? Hello. Pupunta ako kung kailan ko gusto, since wala kang sinabing oras, nasaan ka ba? Naasar niyang tanong. Nasa Starbucks coffee, dyan ka lang parating na ako, huwag kang aalis. Uuwi na ako. Nagmamadali kong sabi. Sa tingin mo madali ka na niyan. Bruha ka mahigit 1 oras mo akong pinaghintay rito. Saan ka ba galing? Inirapan ako ni Andrea nang makababa ako sa sasakyan.
Sorry naman, natagalan dahil nag-take out ako ng frappuccino, and syempre bumili ako ng pizza nang may nadaanan kami ni Manong, kaya wag ka nang magtampo. Nakangiti kong sabi at itinaas ko ang binili ko na ikinangisi niya. Dapat sinabi mo kaagad. Akin na nga. Inagaw niya sa akin ang bitbit ko, at binuksan ko na ang bahay. Nakasunod lang siya sa akin, at naupo kami sa sofa at sinisimulan niya nang buksan ang dala ko. Buti naman naisipan mong bumili, gutom na ako. She commented. Bumili ako dahil di pa ako nag-buy breakfast, nagkakamali ka kung inaakala mo para sayo yan. Inirapan ko siya. Graba kang bruha ka, tanghali na di ka pa nagbi-breakfast. Teka, iba na yan ang alam ko super alaga ka ni Rad, teka, nasaan pala si Red Monster? Akala ko kasama mo, kaya ang tagal-tagal mo. Sabi niya habang inaabutan ako ng isang slice ng pizza. Ewan, basta paggising ko wala siya, hindi ko rin alam kung saan siya pumunta. I pouted. Nako girl, iba na yan, baka naman may babae na yang asawa mo. Nakapagtataka naman na pupunta siya ng maaga sa office ng ganitong araw. Sunday ngayon, wala ba siyang day off? Sarcastic na sabi ni Andrea. Wala siyang babae, mahal niya ako. Hindi niya magagawa sa akin yun. I pouted. Paano kung meron nga? Subukan niya lang, makakatikim siya sa akin. Naiinis na kumagat ako ng pizza sa kalagitnaan ng pagkain. Pakiramdam ko may kung ano sa tummy ko na ayaw tanggapin ang kinakain ko, nasusuka ako. Pakiramdam ko ang sama ng lasa nitong pizza, imposible naman na nagkamali ako ng flavor ng favorite kong pizza. Ang sama talaga, di ko na kaya tumakbo ako papunta sa kitchen at nagduwal sa lababo. Naramdaman ko namang hinaplos ni Andrea ang likod ko, nasusuka ako na wala naman akong sinusuka, kundi puro laway ng may suka ko na ang pizza. Oh my gosh, baby, ayos ka lang. Anong masakit sa'yo? Teka, may sakit ka ba? Hala ano bang nangyayari? Namumutla ka baby. Natatarantang saad ni Andrea, at pinunasan ang pawis ko sa noo gamit ang tissue. Oh God! Anong nangyayari sa akin? Bakit pinagpapawisan ako ng ganito? Okay lang ako. Nginitian ko si Andrea at naglakad ako papalapit sa fridge, para kumuha ng tubig. Pagbukas ko ng fridge nakita kong may nakalagay na note sa picture. Good morning my love. I'm sorry I can't cook for you, but don't worry I'll be back before dinner see you. Nakalagay sa note na ikinangiti ko. I know it was Radley. Wala siyang nabanggit kung saan pupunta. I pouted. Uminom ako ng tubig at bumalik na sa sala, na nakasunod lang sa akin si Andrea, habang kanina pa nagtitipa sa phone, na halatang nag-aalala siya sa akin. Wala akong sakit, basta ang bilis lang mag-change ng mood ko, ewan ko ba kung bakit ako nakaramdam ng ganito. Huminga ako ng malalim nang maramdaman kong hinawakan ako ni Andrea sa kamay. Baby, huwag kang mabibigla Bigla akong kinabahan dahil sa sinabi ni Andrea, kumunat ang noo ko sa kanya. Buntis ka ba? Nakangisi niyang tanong, na siya namang ikinalaki ng mata ko, dahil sa pagkabigla ng pagkakatanong niya. What? Are you serious? Like no way. Tinabig ko ang kamay niya na nakahawak sa kamay ko, na siya namang ikinatawa niya. Denial pa siya. Ano ka ba? Sintomas kaya ng pagbubuntis ang pagsusuka, pagkahilo, mood swings, craving sa iba't ibang pagkain, maislan sa pangamoy like wa. Isa pa hindi imposible may asawa ka. OMG! Magiging ninang na ako. Girl, congratulations! Ang saya ko. Tili ni Andrea at binato ko naman siya ng throw pillow. Posible kayang buntis ako. Kaninang umaga, nahihilo ako, tapos ngayon nasusuka, ayaw ko ang lasa ng pizza. Oh God! Tumigil ka nga, hindi tayo sigurado, isa pa umayos ka dyan, baka may makarinig sa'yo isipin pang may baliw dito sa bahay namin. Inirapan ko siya. Bruha, mag-pregnancy test ka kaya? O di kaya punta kang OB para sure, she smiled. OA mo masyado, hayaan mo titingnan ko mamaya. Pero ano kayang pakiramdam ng may baby? I asked out of nowhere. Feel ko talaga magiging tita ninang na ako. Tumawa si Andrea. Ewan ko sa'yo, I pouted. Maghapon kaming nagkukulitan ni Andrea, yung plano naming manood ng movie di natuloy.
dahil sa puro baby ang pinag-uusapan namin, like ang saya ng topic na iyon. Gabi na nang umalis si Andrea, nag-order kami ng lunch and dinner, pero hindi na nakakain si Andrea dahil pinapauwi na siya sa bahay nila, kaya ito ako naghihintay kay Radley, just like what he said uuwi siya before dinner. 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 1 hour, still wala pang Radley na dumating, it's already 11 in the evening, kaya kumain ako ng mag-isa. Kanina pa ako titig na titig sa phone ko habang kumakain, pero kahit isang message galing sa kanya wala. Nakakainis na talaga, sabi niya before dinner nandito na siya, pero bakit hating gabi na wala pa din? Pagkatapos kong kumain, iniligpit ko na ang kinainan ko at pumunta na sa kwarto, naligo na ako bago nahiga sa kama, hihintayin ko siyang dumating, nakatitig lang ako sa kisame, habang iniisip ko ang napag-usapan namin ni Andrea. Paano kaya kung buntis ako? Ano kayang reaction ni Radley, kapag nalaman niyang magkakababy na kami? Hindi ko ma-imagine kung gaano siya kasaya. We didn't plan for it, and we are not ready yet, but one thing I knew, if I am pregnant for sure I and he will be a good parents for our baby. Hey love, napatingin ako sa pintuan nang marinig ko ang magiliw na boses ni Radley, kaagad akong napangiti nang makita ko siya, mas lalong lumapad ang ngiti ko nang pagkalapit niya sa akin iniabot niya ang isang bouquet of red roses. For you, he sweetly smiled as he handed me the flowers. I was smiling ear to ear, when I saw how nice the flowers is. I accepted the flowers and I smell it. It smells so good. Ang bango. Nakalimutan kong nagtatampo ako sa kanya, at hindi ko na inalam kung anong oras, basta masaya ako ngayon. Thank you. I extended my arms to give him a hug, but he sat down beside me, and wrapped his arms around my waist. And give me a sweet kisses on my shoulder go to my neck, while hugging me slowly. I miss you love he whispered to my ears, while hugging me so tight. His head resting on my shoulder. I smiled on what he did. Sinanay niya ako ng ganito, every time na uuwi siya napaka-sweet niya sa akin. I miss you too hubby. Inilapag ko sa bed ang flowers, at humarap ako sa kanya. Isinisiksik ko sa dibdib niya ang mukha ko, at niyakap ko siya pabalik. Kumunot ang noo ko nang maamoy ko siya, bakit ang langsa? Inamoy ko siya, baka kasi nagkakamali lang ako ng pagkakaamoy, pero bigla akong naduwal na ikinalayo ko sa kanya. Ang baho, ang sangsang ng amoy niya. Tumakbo ako papunta sa banyo. Para magsuka, pero wala naman akong naisuka kundi puro laway lang. Love, what's wrong? Naramdaman kong hinaplos ni Radley ang likod ko. Don't touch me, stay away from me. Saan ka ba nagpupunta at ganyan ang amoy mo ah? Ang baho-baho mo. Lumayo ka sa akin. Sinaman ko siya ng tingin, na siya namang ikan-aamoy niya sa sarili niya. Hindi naman ah. Hindi naman ako nagpalit ng brand ng perfume ko. Seryoso niyang sabi. Hindi nga, pero bakit ang langsa ng amoy mo? Saan ka ba galing ah at ganyan ka? Radley naman, napahawak ako sa noo ko. Sorry na po, ito na maliligaw na. Huwag ka nang magalit. Lumapit siya sa akin at akmang hahawakan ang kamay ko, iniwas ko kaagad sa kanya. Huwag mo akong hawakan, saan ka galing? Radley sabi mo uuwi ka before dinner, bakit ngayon ka lang? May iba ka na bang sinasabayan ngayon? Malamig kong tanong sa kanya, that's make him look at me seriously. Hindi ko alam kung bakit ko nasabi yun, pero bigla ko na lang naramdaman na lumuluha na pala ako. That's it. Huminga siya ng malalim na para bang pinipigilan niyang magalit sa akin, bakit parang ang cold ng pagkakasabi niya. Pinahid ko ang luha ko at tumakbo papunta sa kama. Nahiga ako at niyakap ko ang dalawang teddy na bigay niya sa akin. Sunday ngayon pero bakit feeling ko parang Monday? Hindi ko siya nakasabay sa kahit ano, hindi ko rin siya nakita paggising ko. Nakakainis na talaga siya, umuwi pa siya na ang baho. Sumandal ako sa headboard habang yakap-yakap si Bea, at nasa tabihan ko lang si Red Baby, iyon ang pinangalan ko sa pangalawang teddy bear na ibinigay niya sa akin. Narinig kong bumukas na ang pinto ng banyo, at nakita kong lumabas doon si Radley na topless, nakapijama siya habang may towel na nakasampay sa balikat niya, at nagpupunas ng buhok, umiwas ako ng tingin sa kanya.
Nang makalapit siya sa akin, kinuha niya ang binigay niyang bulaklak sa akin, at inilagay sa center table, bago umupo sa gilid ng kama papaharap sa akin. Ellie, tawag niya sa akin pero hindi ko siya sinagot, tanging tingin lang ang itinapon ko sa kanya. Hindi ka naman ganito dati may problema ba? May sakit ka ba? Nasabi rin sa akin ni Andrea na nagsusuka ka rin kanina, may masakit ba sayo? He added. Hindi ako sumagot, dahil wala akong dapat na sabihin, dahil hindi ko rin alam kung anong nangyayari sa akin, kung pakiramdam nila kakaiba ako rin naman nagtataka sa sarili ko. Ewan ko ba kung bakit. I said don't touch me. Mahinahon kong saway sa kanya. Love wala nang amoy Naligo na ako, ang weird mo naman. Dati-rati inaamoy mo naman ako, hindi ka nasusuka ng ganyan. Kumamat siya sa batok niya. Kumain ka na ba? Tara, kain tayo. Hindi ka pa kumakain. Radley naman. Anong oras na Tunaw na ang kinain ko, tapos ikaw hindi ka pa kumakain, balak mo talagang magkasakit Naasar kong tanong sa kanya. No, of course not love. Kumain na ako, inisip ko lang na baka gutom lang yan, kung bakit ka nagkakaganiyan. Sinaman ko siya ng tingin, at hinampas ko siya sa balikat na ikinangisi niya. Tumigil ka nga, hindi ako nakikipagbiruan sa'yo. I pouted. Sorry na po love. He smiled. Bakit ang cute niyang mag-apologize ngayon? Hinalikan niya ang kamay ko, bago lumapit sa akin. Sorry rin, I pouted. Love, do you trust me? Bumaling ako sa kanya, para makita ko ang kanyang mukha. Nakasandal na siya sa headboard, habang nakapulupot sa bewang ko ang isa niyang braso, at ang isa naman ay nakahawak sa kamay ko. Bakit niya naman na itanong? I trust you a lot Radley, seryoso kong sagot sa kanya habang nakatingin sa mga mata niya. He smiled, that's why I smiled back to him. And I leaned my back on his chest, mas lalo niya pa akong niyakap. Then, I love you so much love. He whispered to my ear huskily, that's make me smile ear to ear, and I feel my cheeks getting red. Natahimik kami sandali at kaagad niya ring binasag iyon. By the way, graduation is coming, what's your plan love? Nanlaki ang mata ko sa tanong niya, graduating pala ako pero easy lang ako. Hala, hindi naman siguro masamang hilingin na makasama ka, hindi ba? My eyes sound sad but that's all I wish. Matagal-tagal na nang huli kaming mag-date, hindi niya na rin ako mahatid sa school. Madalas siyang umalis ng sobrang aga. At pagsapit ng Sabado at Linggo bigla-bigla siyang nawawala na para bang may pinupuntahan, na hindi niya sa akin nais ipaalam. Love, do you want a baby? Tiningnan niya ako na magkasalubong ang kilay niya. Nakaramdam ako ng lungkot, na para bang hindi niya gusto ang lumabas sa bibig ko. What are you talking love? I'm not saying that I don't want a kid, but it is not on our plan yet. Nahiga siya sa kama at ginawang unan ang dalawang braso niya, na para bang wala siyang pakialam sa nararamdaman ko. So, you doesn't want to be a daddy of my child? I asked. Are you pregnant? He asked me back. Umiling ako nang nakasimangot. Iyon naman pala I'm not yet ready but if we had a child I want a daughter. Lumiwanag ang mukha ko sa sinabi niya. Me too love. I want to have a baby boy and baby girl. How about you, how many kids do you want? Dama pa ako sa kama paarap sa kanya, at nilalaro ko ang daliri ko sa dibdib niya. Kung ilan ang kaya mo. He winked at me. Inirapan ko siya at tinampol sa balikat, dahil sa pilyo ng ngiti na sumilay sa kanyang labi. 6 pwede na sa akin, 1 babae at 5 lalaki, para naman may pang 5-on-5 ako sa basketball. Ginawa mo pa akong baboy ng 6 na anak, hindi ba pwedeng 2 lang? Ang tipid naman ng asawa ko. Sayang ang lahi ko. Inabot ko si Bear at niyakap. Bago ako nahiga sa tabi niya at ginawang unan ang dibdib niya. Yamakap ako sa kanya na kaagad namang pumulupot sa katawan ko ang isa niyang braso, at naramdaman kong hinalikan niya ako sa noo. I love you, he whispered. Nagangat ako ng tingin sa kanya. Seryosong seryoso ang mukha niya, kitang-kita ko ang emotion sa kanyang mga mata. I love you too love, hinaplos ko ang pisngi niya. Hinalikan ko siya sa pisngi. May problema ba?
Pinakatitigan niya ako. Dama po ang kamay niya sa pisngi ko, at marahang hinaplos leon, hindi ko maiwasang hindi mapatitig sa kanyang mga mata. Sa likod ng kanyang mga mata, nakikita ko na mayroon siyang itinago sa akin na hindi niya masabi-sabi. I can see and feel this kind of feeling week ago. Always remember that you're the woman I dream to be with. Kept in your heart that I always love you no matter what. I love you so, babe. Magkalayo man tayo hindi magbabago ang pagtingin ko sa'yo. Hinalikan niya ako sa labi, bago niyakap ng mahigpit. Hindi ko maiwasang hindi makaramdam ng pag-aalala, dahil sa walang gabi na hindi niya yun sinabi sa akin. Week ago when I felt something on him. Hindi tayo magkakalayo kung hindi ka gagawa ng dahilan na magkahiwalay tayo, Bradley mahal na mahal kita.